Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Ako susunod na daw si Sandro Marcos na bulgar na sino yon? Si Zaldico, na bulgar na rin si Martin Romualdez, itong si Kiko Barzaga. Iba din ang trick mga kabibig. O, ipakita ko sa inyo ha kung ano ang komento ni Kiko Barzaga sa issue na ito. Sabi ni Congressman Kiko Barzaga, kung ako si Martin Romualdez, ilalaglag ko na rin si Sandro Marcos para damay na lahat. Alam kasi Kiko Barzaga, laglagan na lang daw. Isali na lang daw si Sandro Marcos, mga kabibig. Ikaw talaga Kiko Barzaga ha, kung ano-ano ang mga nasa isip mo. Pero sabi naman ng mga ilang netizen, pwede naman. Kasi, don't tell me, hindi alam ni Marcos ano nga nangyayari sa Congress. Don't tell me, hindi alam ni Sandro Marcos kung ano ang nangyayari sa Congress. So, ano to, inosente sila? Diba mga kabibig? So tanging si Zaldico at Martin Romualdez talaga ang utak ng mga nakawan dyan sa Kongreso. Yung ibang congressman, walang pakialam or walang alam. Paano na lang yung mga sinasabi ng mga diskaya ng mga kongresista? Iba ding story iyon. Kasi sabi ng mga diskaya, magbibigay din ang mga kongresista na nangungurakot sa mga flood control. For example, 25%. Yung 25% na nakurakot nila, hindi yung whole 25% ang makukuha nila. Meron ding share doon. Si Romualdez at saka si Zaldico. So grabe ang sharing nila, no? Aside from mali-maletang basura. Basura na ang term ng pera ngayon. Mali-maletang pera na dinideliver from Zaldico to Martin Romualdez. Aside from that, yung mga congressman na merong mga anomalya sa flood control project, magbibigay din sila ng porsyento kina Martin at Zaldico. Yan din ang sabi ng mga diskaya. O talagang sobrang yaman ni Martin at Zaldico. And don't tell me hindi ito naging usap-usapan sa Kongreso. Don't tell me hindi ito nakaabot sa tenga ni Sandro Marcos. Nako, mga kabibig, yan ang sabi ni kung ako si Martin Romualdez, ilalaglag ko na rin si Sandro Marcos para damay na lahat. Ito pang sabi niya, hindi mahuhuli ng DOJ si Zaldico dahil si Boyeng Rimulya ang head nila. Baka tulungan pa nga nilang tumakas si Martin. Uy, grabe naman itong si Kiko Barzaga kung ano mga statement niya. Well, Zaldico at Romualdez, makakasuhan na. Si Sandro Marcos na lang ang kulang. Hala! Hala ka! Ano to? Grabe itong si Kiko Barzaga kung bumanat, parang wasak na wasak talaga mga kabibig. Kaya nga kabibig, nung binasa ng mga netizen ang statement ni Martin Romualdez kasi 100% nag-deny si Martin Romualdez na sangkot siya sa mga pagnanakaw di ba? He was deeply surprised ng mga allegations sa Senate Blue Ribbon Committee. Tapos daw yung statement na ni Marcoleta with si Marcoleta ay complete fabrication. Pero ito kabibig ito lang talaga ang hindi pwedeng ma-deny ni Martin Romualdez. Bakit? Naku, nilaglag ni Martin ang kanyang sarili. Paano kabibig? Share ko sa inyo ha. Ito, bakit nilaglag ni Martin yan? Di ba sinabi ni Orly na nag-deliver sila ng money sa McKinley? Di ba? Nag-deliver sila ng money ng McKinley. Ngayon, sa statement ni Martin Romualdez, talagang sinabi niya na meron talaga silang bahay sa McKinley. Diba? Pwede naman niyang i-deny. Kasi nagsimula na siyang nag-storytelling sa kanyang statement. Diba? Kung talagang mag-deny ako, i-deny ko lahat. Diba? Pero talaga kabibig, the most telling flaw in the witness
claim that deliveries were made to McKinley beginning December 2024. Impossible yan. That property has been under renovation since January 2024. Oh. So it means inamin ni Romualdez na bahay nila yun. And was unoccupied except for construction workers. Falsos in uno, falsos in omnibus. False in one thing, false in everything. Kung iisipin mo talaga ba, inamin ni Martin na may bahay sila doon. Inamin niya na ito under renovation, pero hindi naman sinabi ni Orly na under renovation. Pero ang sabi ni Orly, nag-deliver sila doon sa McKinley. So, imagine January nag-renovate, tapos si Orly nag-claim siya na December 2024 siya nag-deliver. So, mga January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. 11 months for renovation. Wala pa talagang magawang kwarto. Hindi matapos-tapos. 11 months. Renovation lang yun eh. Hindi naman yung gibain lahat ng bahay at yun ba? Renovation. At marami silang pera. They can make it faster if they want to. So it means, sabi niya na imposible daw yan kasi under renovation since January 2024. Di ba, kabibig? And take note. Di ba? Nilaglag talaga ni Martin ang kanyang sarili. Di ba? Pwede namang sabihin ni Martin na hindi ko bahay yun o wala akong bahay sa McKinley. Panindigan na lang niya ang pagsisinungaling, sabi ng mga netizen. Para talaga, itong si Orly ay talagang mapinta niya na sinungaling. Pero sa kanyang statement, inamin niya na may bahay sila sa McKinley. Diba? At under renovation. It doesn't mean pag under renovation, hindi pwedeng paglagyan ng mga posibleng mga gamit. Pag under renovation, wala bang mga kwarto na posibleng gagamitin for putting some things? Meron naman, di ba mga kabibig? Kung maghintay tayo kasi sabi ni Martin Romualdez ay I will fight back not with rhetoric but with evidence. So magbibigay daw ng ebidensya si Martin Romualdez para isampal ni Orly. Nako po. Kakasuhan kaya ni Martin si Orly? Kasi sa latest news ngayon, ang DOJ mga kabibig ay ang NBI ay talagang tawag dito pakakasuhan na sina Martin Romualdez. Sina Martin Romualdez. Breaking news, nirekomenda ng NBI ng nasampahan ng reklamong indirect bribery, malversation of public funds. Yan mga kabibig. At paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sina dating House Speaker Martin Romualdez, Senator Francis Chis Escudero, at dating Senator Nancy Binay matapos umanong tumanggap ng kickback mula sa flood control projects ayon kay DOJ Secretary Boying Rimulya. Bakit wala si Zaldico? Diba? Si Zaldico na sobrang daming na kickback, sabi ng mga netizen. Kaya nga kabibig, sabi ng iba, nako, para yatang hindi na proofread yung statement ni Martin Romualdez kasi inamin niya na may bahay siya. Hala ka, mga kabibig, ano ang iyong reaction hinggil dito? At ito pa, ang malaking revelation tungkol sa Aguada. Aguada na to. Tungkol sa Aguada House. Nako. Ito ang sabi, I think ito ba yung Aguada House? Okay. I-share ko sa inyo yung Aguada House. Kasi that time na magsasalita sana, mag-i-explain sana si Orly about sa Malacanang na bahay daw, parang naiba ang istorya. Parang may tanong si Lacson. Pero I think Bato de la Rosa asked question about it. Pinapaklaro ni Bato de la Rosa ang issue na iyon. Kaya
inexplain ni Orly. Ito kabibig ha, inexplain ni Orly kung ano ba talaga nandun. Nako, ito na. Ako, takot to. Ay, mga ito na. Hindi tayo. Meron kang nabanggit kanina na nag-deliver ka ng pera doon sa Aguado or Aguada, Malacanang? Aguado, Your Honor. Aguado. When you say Aguado, kalsada ito sa Malacanang? Yes, Your Honor. Sinong dinalhan nyo ng pera doon sa Malacanang? Allegedly, bahay din ni Speaker, Your Honor. Bahay ni Speaker sa Aguado, Malacanang? Yes, Your Honor. So papunta ito kay Speaker? Yes, Your Honor. Thank you. Kay Yusek, yeah, go ahead. Paki-describe mo nga ano ba yung lugar doon. Kasi ako pumupunta rin ako ng Malacanang. Ano yung bahay ba yun? Building? Yung sa Aguado, Your Honor, is harap ng gate 4 ng Malacanang. Maraming gate ang Malacanang. Anong gate? Gate 4, harap ng gate 4 siya, Your Honor. Thank you. Oh. Yon, mga kabibig. Halaka. Ano kaya ang reaksyon ni Martin Romualdez? May bahay sa Aguada at doon daw dinideliver yung ibang pera. Nasa loob ng Malacanang. Grabe, no? Sa loob ng Malacanang, meron din palang mga sikretong nangyayari. Delivering money. Naku. Daming pera pala. Parang nakakalola ang mga statement nila, kabibig. Parang, kung ako yun ba, kung iisipin ko, sa dami-daming perang pinag-uusapan nila. Ito sa affidavit ni Orly Gutiza, bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na maleta, ibababa lang namin ay 35 maleta para i-deliver sa mga bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang 11 maleta ay naiwan sa taas ng 56th floor Horizon Residences. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico sa Horizon Residences at sa mga bahay ni Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nag-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Martin Romualdez at sa bahay ni Congressman Zaldico dahil iba-iba kami mga detailed na close-in, back-up, or at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasa ilalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po na manganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad. Well, actually po mga kabibig, hindi na siya humihingi ng si Orly. Confident si Orly mga kabibig na kaya niyang protektahan ang kanyang sarili. Yes mga kabibig, marami ang gustong mag-offer. Sir Kiko Pangilinan nag-offer na, kailangan pa in case protektahan ka. Diba? Pero sabi ni Orly na, kaya ko ang sarili ko. Nako. Paano yan mga kabibig? Ito Ito yung statement ni Orly na kayang-kaya niya ang kanyang sarili at hindi siya takot. Diba? Yung iba nga gusto nasa witness protection program para protektahan ang kanilang sarili, merong protection. Pero si Orly hindi. Ito kabibigaw. Orly Gutesa. Matanong ko lang si Orly, may baril ka ba? Yes, Your Honor, may service firearms po ako. Meron ka? Yes, Your Honor. May permit to carry yan? Yes, Your Honor. Very good. So you can defend yourself pag merong interesado sa buhay mo? Yes, Your Honor, at hindi ko na kailangan yung witness protection, Your Honor. Kaya kong sarili ko. Yan ang Marines. Yan ang Marines. Paano yung meron kami ritong motion sana na coveran ka ng protective custody ng Senate. Baka makatulong sa'yo. Okay lang ba o ayaw mo rin yun?
Ayaw ko rin, Your Honor, at ayaw ko nang maka-istorbo pa ng iba. Wow! Your Honor. Wow. Marines! Talagang kaya mong proteksyonan ang sarili mo. Yes, Your Honor. At may mga tropa naman ako na kayang dumipisa sa akin, Your Honor. Oh. Alam mo, Mr. Chair, Yes. yung branch of service ko talaga noon, hindi pa ako nakabunot ng Philippine Constabulary. Philippine Marines ako. Ganyan po katapang yung mga Marines. Kaya, Gusto mo pala pumunta ng Marines. kaso pagbunot ko, Philippine Constabulary na bunot ko, kaya PC ako. Naging PNP. Ba't di mo sinuli, tapos bumunot ka uli? Sabi nila, yan ang kapalaran mo, huwag mong baguhin. Gent Orly. Grabe, no, salute tayo kay Sir Orly Gutezan. Talagang kaya niya ang kanyang sarili. Even to sa kanyang affidavit is gusto niya na mapalagay sa protection program, witness protection program. Pero dito, habang lumalalim ang kanyang pag-uusap tungkol sa kina Zaldico, kina Martin Romualdez, talagang pinapakita niya na matapang siya. Pinapanindigan niya kung ano ang kanyang mga sinasabi. May mga bashers na rin nagsasabing scripted, edited daw itong mga statement ni Sir Orly, lalo na yung time na binara siya ni Marcoleta na sabing, "Oy, parang hindi mo na klaro no, number 20 daw, paragraph 20." Doon ang iba nagsabi na edited talaga si Marcoleta, talaga ang scriptwriter diyan, sobrang drama. Pero later on, as we go by with the interview, nakikita natin na talagang totoo ang mga sinasabi niya. Nag-take oath na din siya sa Senado, 'di ba, kabibig? So, at lalo nang pinanindigan niya na hindi ko kailangan na ilagay ako sa witness protection program, kaya ko ang sarili ko. So talagang he will offer his life para ibulgar ang lahat ng mga tinatagong sikreto ni na Martin Romualdez at Zaldico. So ano ang inyong komento doon, mga kabibig? Nilaglag ba ni Martin Romualdez ang kanyang sarili sa kanyang statement? Sandro Marcos susunod na kaya kina Martin at ni Zaldico? Nako, yan ang ating susunod na hihintayin na mga updates kasi the ball is still rolling. Noon, si BP Sara ay hinahamak-hamak nila, impeachment pa. Ngayon parang nag-iba ang takbo ng panahon. Si Zaldico na ngayon ang wala sa Pilipinas. Si Zaldico na ngayon ang nagtatago. Noon, si BP Sara ang gusto lang ma-impeach. But BP Sara is still the Vice President. Si Zaldico, nasaan na? Wala sa Pilipinas. Si Martin Romualdez, bumaba sa pwesto. At meron pang iskandalo. So grabe, no? Grabe yung movement na talagang mabilis siya. Tapos, do you believe that this is all orchestrated by God? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.